I will not preside over any process that will abandon even 1 square inch of territory of the Republic of the Philippines to any foreign power. Iniulat ng China State Media noong weekend na hawak na umano ng China ang Sunday Cay, ang mga sandbank na malapit sa Pag-asa Island. Makikita sa larawan na inilabas ng China na nasa Sunday Cay na ang mga China Coast Guard, kung saan ibinandera pa ng mga ito ang watawat ng China. Kaya naman ang pinagsanib na puwersa ng Philippine Coast Guard, Philippine Navy at Philippine National Police ay mabilis na tumungo sa mga Sunday Cay na sakop ng West Philippine Sea. Pero ang tanong ng ilan, nakarating naman kaya ang mga tauhan ng Pilipinas at totoo nga bang nakuha na nga talaga ng China ang Sunday Cay? Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Iniulat ng military channel ng state broadcaster noong weekend na ang China Coast Guard ay nagpatupad ng maritime control at nagsagawa ng sovereign jurisdiction sa Sunday Cay, kung saan kinuha na umano ng China ang isang pinagtatalunang bahura na ilang kilometro lamang ang layo mula sa pinakamahalagang outpost ng militar ng Pilipinas sa West Philippine Sea na nagpapataas umano ng panganib ng isang bagong standoff sa pagitan ng dalawang magkatunggaling claimant. Kita sa mga larawan na ang China Coast Guard ay nagladlad ng watawat ng China sa Sunday Cay 2 upang ideklara ang soberanya sa bahura ng Spratly Island na hawak na nila ang nasabing sandbank. Ang hakbang ay minarkahan ang unang pagkakataon sa maraming taon na ang China ay tuluyan ang inangkin ang mga sandbank o ang tinatawag ng China na Taixianjiao. Ginawa ito ng China habang ang Pilipinas at kaalyado nitong Amerika ay nagsasagawa ng balikatan exercise, ang kanilang pinakamalaking taunang pagsasanay militar na kinabibilangan ng mga coastal defense at island seashore drills sa teritoryo ng Pilipinas na malapit sa Spratlys. Tila na alarma naman ang Philippine Coast Guard at Navy ng Pilipinas sa balitang ipinalabas ng China, kaya naman ang hukbong pangdagat ng bansa ay kaagad na nagkasta ng operasyon na IAMO o isang Inter-Agency Maritime Operation mula sa Pag-asa Island. Ang pinagsama-samang pagsisikap na ito ay kinasasangkutan ng Philippine Navy, Philippine Coast Guard at Philippine National Police Maritime Group na nagpapatibay sa nakagawian at legal na paggamit ng mga otoridad ng Pilipinas sa kamalayan ng maritime domain at nasasakupan ng Pilipinas. Ang grupo ay hinati umano sa 4 na composite team at mabilis na tumungo sa mga Sunday Cay sakay ng kanilang mga rubber boat. Base sa report ng Philippine Coast Guard ay naabot ng Team 1 at 2 ang Sunday Cay 1. Ang Team 3 naman ay dumating sa Sunday Cay 2 at ang Team 4 naman ay nakarating sa Sunday Cay 3. An interagency maritime operation was held at Pag-asa Cay 1, 2 and 3 and its surrounding waters yesterday morning, 27 April 2025. This interagency coordinated effort involved the Philippine Navy, the Philippine Coast Guard, and the Philippine National Police Maritime Group, reinforcing the Philippine authorities' routine and lawful exercise of maritime domain awareness and jurisdiction over the West Philippine Sea. 4 composite teams aboard rubber boats were deployed to the Cays. Team 1 and Team 2 reached K1. Team 3 arrived at K2 and Team 4 landed at K3. Sa panahon ng kanilang operasyon ay wala umanong China Coast Guard sa mga Sunday Cay, ngunit naobserbahan ng mga kupunan ang iligal na presensya ng China Coast Guard 5102 na humigit kumulang 1,000 yard sa silangan ng Sunday Cay 2, pati na rin ang 7 Chinese Maritime Militia vessels malapit sa Sunday Cay 2 at Sunday Cay 3. During the said operation, the teams observed the illegal presence of China Coast Guard 5102 approximately 1,000 yards east of K2, as well as 7 CMMs or Chinese militia vessels near K2 and K3.
Binigyang diin ng National Task Force for the West Philippine Sea na ang operasyong ito ay sumasalamin sa hindi natitinag na dedikasyon at pangako ng pamahalaan ng Pilipinas na itaguyod ang soberanya, karapatan at jurisdiksyon ng bansa sa West Philippine Sea. At higit pa rito, ang regular na interagency operation na ito ay nagpapatibay sa pangako ng Pilipinas na pangalagaan ang maritime domain nito, pagsunod sa international na batas at pagtiyak ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Ibig sabihin mga kabayan ay hindi pa hawak ng China ang mga sandbanks sa Sandy Cay. Pero mas maganda sana na matalaga ang Pilipinas na mga sundalo na mananatili sa lugar. So yesterday, they departed at 4:30 in the morning, and around 5:33 in the morning, the composite teams 1 and team 4 landed Pag-asa K1. As you can see, this is an interagency operation. We have personnel from the Philippine Navy, from the Philippine Coast Guard, and the Philippine National Police Maritime Group. And to be more convincing in doing this kind of operation, all of each team has to bring with them the Philippine flag and also do this kind of picture posing. At 5:58 in the morning, the team 2 of the interagency operation landed Pag-asa K2 at 5:58. For your information, it was actually Pag-asa K2 that the Chinese government took photo and video claiming that they have already seized control of this Pag-asa K2. The other objective of our operation is to check whether the Chinese government installed different infrastructure or monitoring devices or whatsoever at all this Pag-asa case. What I have provided on the photos and videos, we can totally debunk the lie and disinformation to the People's Republic of China that they have already occupied the Pag-asa case. And again, that is the very objective of this operation. Asahan po natin ang wala pong alinlangang dedikasyon ng Pangulong Marcos na ipaglaban ang ating karapatan sa ating teritoryo, sa ating maritime rights, lalo-lalo na po dito sa West Philippine Sea. At wala pong tuloy-tuloy pa rin po ang pagprotekta sa lahat ng karapatan ng bansa na naaayon sa international law, pero may paniniguro na ito ay para sa peace and stability.